Nagsisimula ang kwento ng anime sa labanan sa pagitan ng dalawang malalaking grupo, na ikinakaway ang kanilang mga banner sa magkabilang panig. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay nagpasya na tumigil sa labanan dahil ang isang mas malaking banta ay malapit nang sirain ang mundo tulad ng alam nila ngayon. Ang kontinente ng sinaunang Japan ay kasalukuyang nahaharap sa isang salot laban sa masamang higanteng demonyong dragon na ang pangalan ay Zord. Ang dragon na ito ay walang katulad, at walang sino man ang naging sapat na makapangyarihan para pigilan ito sa anumang bagay na gusto nito. Sa tuwing Magi gising ang dragon na ito, sinusunog nito ang buong bayan at nayon sa lupa, ngunit walang sino man ang naging sapat na malakas para maantala ang mga pag-atake na ito, para magkaroon ng sapat na oras ang mga tao upang lumikas sa lugar dahil sobrang napakalakas nito, na tumatapos ng milyon-milyong buhay ng sibilyan sa bawat pagkakataon na nagigising siya. Gayunpaman, sa mundong ito mayroong dalawang sikat na salamangkero kung saan umaasa ang mga tao, at magkasama rin silang nagsilang ng isang sanggol na lalaki na pinangalan ng Hero. Isang gabi nang tumigil ang lahat ng labanan, sinabi ng dalawang salamangkero na ito sa lahat na kailangan nilang selyuhan ang dragon ngayong gabi bago maging huli ang lahat. Kaya't ang lahat ng mga sundalo at may balabal na mga lalaki ay tumayo ng magkakasama, sa paghihintay sa dragon na si Zord na magpakita at sa wakas ay selyohan siya para sa kabutihan. Nang lumabas na ang Purple Moon, nakita namin ang ina ni Hero, isang sikat na mangkukulam na kilala sa kanyang hindi kapani-paniwalang swordsmanship at sa kanyang magagandang asset. Sinadya niyang itakda ang sarili bilang decoy, na nagkunwaring isinakripisyo ang sarili para akitin ang Dragon Zord, dahil sinabi ng maalamat na Zord na mahilig din siya sa mga magagandang asset. Nang magsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong, dalawang kuko ang tumaas mula sa lupa at isang higanteng anino ang nabuo sa paligid ng ritual, at sa wakas ay nagising muli si Zord. Kapag gising na siya, nagpakawala siya ng isang higanteng dagandong at nagpapatuloy sa pag-atake sa ina ni Hero. Ngunit sa sandaling ito, mabilis siyang gumamit ng spell na nagpapakawala sa sarili at inilagay ang mga tanikala sa dragon at binunot ang kanyang espada. Sa sandaling ito, ang ama ni Hero na nagngangalang Bero ay nagbabago mula sa isa sa mga sundalo sa kanyang tunay na anyo at sinimulan ang seremonya ng pagselyo. Magkasama nilang sinimulan ang proseso ng pagselyo na bumubuo ng mga higanteng protection na bula sa paligid ng halimaw. Gayunpaman, sa panahon ng proseso, si Bero ay tinamaan ng isang palaso sa kanyang likod na naging sanhi ng kanyang pagkahulog at pagdugo. Gayunpaman, lumabas si Zord sa silang magic at tinawag si Bero na isang kalunos-lunos na lalaki, at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanyang anak na si Hero. Ngunit habang sinusubukan ni Zord na umatake, ang kanyang ama ay gumamit ng spell sa kanyang kamay upang iligtas ang bata. Ngunit ito ang dahilan upang ang batang lalaki at ang dragon ay magkaroon ng permanenteng peklat sa kanilang katawan. At pagkatapos nito, ginagamit ng dragon ang apoy nito para sirain ang buong seremonya at ang lahat ay sumabog, na naiwan lamang si Hero dahil sa protection na spell ng kanyang ama. Lumipas ang maraming taon at medyo lumaki na si Hero, at naghahanap ng paghihiganti sa lahat ng nagtaksil sa kanyang ama at nagnanais ding tapusin ang dragon na lumipol sa kanyang pamilya. Si Hero ay nakikitang gumagala sa iba't ibang lugar, nakasuot ng balabal at may dalang higanteng espada sa kanyang likod. Patuloy siyang naglalakad hanggang sa makarating siya sa isang bagong lungsod kung saan lahat ay sinusuri ng mga gwardya bago pumasok. Gayunpaman, nabigla ang gwardya nang tumingin sa mga mata ni Hero at pinapasok siya ng walang anumang problema, at dapat niyang malaman na ito ay anak ni Bero. Gumagala siya sa paligid ng bayan na sinusubukang makita ang anumang hindi pangkaraniwan, at nakakakita siya ng iba't ibang misteryosong nilalang at kakaibang pagkain na ibinebenta. Hanggang sa makita ng mga tao sa lugar ang isang maliit na batang babae, na nagpahayag ng pagdating ng isang Panginoon na nagngangalang Nambo. Ipinatawag niya si Nambo, at dumating siya sakay ng isang karwahe na napapalibutan ng maraming gwardya at sundalo. Si Nambo ay nagsimulang maghagis ng mga tansong barya sa mga tao, at tinawag silang lahat na walang silbing mga tao at yumuko kaagad sa kanya. Pinulot ng lahat ng mga taga-nayon ang mga barya at sinimulang mag-agawan sa mga ito, at ang isa sa kanila ay nahulog sa tabi ni Hero. Sinubukan ni Hero na kunin ito, ngunit ninakaw ito ng isa sa mga magnanakaw na batang lalaki sa lungsod na nagngangalang Pedro. Ngunit sinabihan ng grupo ng mga bata si Pedro na huwag kunin ang pera ni Nambu dahil nagkakalat siya ng pera na kinuha niya sa kanila.
Napansin ng isa sa mga batang lalaki na si Nambu ay may engranding choro sa kanyang karwahe, at ibibigay ng choro ang anumang naisin nila at ibibigay ang lahat ng pera at pagkain na kakailanganin nila, at hindi na muling magiging mahirap. Gayunpaman, sinabi ng pinunong bata sa kanilang lahat na kalimutan ito dahil imposibleng nakawin ang Grand Choro. At ipinaliwanag nila kung paano nila kailangan umalis ngayon, kung hindi ay magagalit ang boss nila. Gayunpaman, nananatili si Pedro at hindi napigilan ang sarili matapos makita ang Grand Choro at umakyat sa karwahe, ngunit napansin ito ni Nambu. Pagkatapos magtaka pa si Hero, nakita niya ang isang lalaki sa gilid ng kalye na nagsasabing mayroon siyang isang pambihirang crest na nagmula sa bayani na tumalo sa masamang dragon. Ngunit ang lalaki ay nagsasabi ng isang baluktot na bersyon ng kwento, dahil alam ni Hero kung ano mismo ang nangyari noong araw na iyon, ngunit ang crest na hawak niya ay totoo. Matapos ang isa sa mga batang lalaki mula sa gang ng mga magnanakaw sa kalye ay inagaw ito sa kamay ng lalaki, at tumakbo palayo. Ngunit ang mga ngalakal ay may isang higanteng bodyguard na humawak sa bata at itinaas ito sa ere. Sinabihan ng mga ngalakal ang malaking bodyguard na suntukin siya ng 3 beses at bawiin ang crest, ngunit bago pa nila magawa, dumating si Hero sa tamang oras at inilapat ang kanyang napakalaking talem sa mukha ng dambuhala, at sinabi sa bodyguard na ang tanging pagkakataon na siya ay bumunot para sa espada niya ay kung talagang seryoso siya. Sinabi ni Hero sa mga ngalakal na babayaran niya ang crest, at pagkatapos ay hinagisan ang lalaki ng isang gintong barya para sa mga problema, at ang barya ay doble ang halaga para sa kanyang hinihingi. Pagkatapos nilang palayain ang bata, pinasalamatan ng mga ngalakal si Hero sa mabait na kilos. Gayunpaman, sinabi ng bata kay Hero na sinira lang niya ang kanyang plano habang sinisikap niyang hawakan siya ng bodyguard, at pag-alitan siya sa pagkuha ng crest upang ang iba pang mga batang magnanakaw sa kalye ay maaaring nakawin ang mga gamit ng merchant mula sa tindahan at kanilang mga pitaka. Kaya, sinira ni Hero ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagsisikap na maging mabait na tao. Sa sandaling iyon, ninakaw ng bata ang crest sa mga kamay ni Hero at tumakbo sa kalye, at tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan sa kalye. Maya-maya, bumalik ang mga lalaki sa kanilang lihim na hideout at pinag-uusapan ang pagiging pakialamero ni Hero at sinisira ang kanilang gawain. Gayunpaman, pumasok si Hero sa loob ng kanilang base at binawi ang crest na nagsasabing pag-aari niya ito, at wala sa kanila ang walang ideya kung gaano ito kahalaga at kung ano ang kahulugan nito sa kanya. Tinanong ni Hero ang batang nagnakaw nito kung ano ang kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tomat. Tinawag ng ibang mga lalaki si Hero na pakialamero, at sinabi na ang kanilang ninakaw ay pag-aari pa rin nila, kaya si Hero ay tumakbo palayo, at lahat ng mga lalaki ay nagsimulang humabol sa kanya sa tuktok ng mga rooftop at sa pamamagitan ng mga eskinita. Samantala, ang isa pang misteryosong lalaki na nagngangalang Gerald, isang malaking nakakatakot na lalaki na may mga galos sa mukha, ay nasa palengke din at nag-eespiya sa paligid. Pagkatapos ay nagtatanong sa mga estranghero kung nakakita sila ng isang batang lalaki na may malaking espada na nagngangalang Hero, na may guhit ng bida sa isang kapirasong papel ngunit walang nakakaalala sa palengke na nakita ang lalaking ito. Gayunpaman, sinabi ng kasama ni Gerald kay Gerald na masyado na siyang nagnakaw sa kanila, at ito ang unang bayan na malamang na unang bibisitahin ni Hero. Sa isang engranding mansyon sa buong bayan, nag-host si Nambu ng isang marangyang hapunan para sa kanyang mga bisita. Sa kabila ng kanyang harapan bilang isang merchant lang, nagpapakita ang tunay na kulay ni Nambu habang pinipilit niya ang kanyang mga bisita na ibenta ang kanilang mga mahalagang magic item. Ang mga alalahanin ay tumataas sa mga piling tao ng lungsod dahil natatakot sila sa mga epekto ng pagtaas ng mga presyo, at potensyal na kaguluhan. Tumindi ang tensyon ng aksidenteng nabasag ng isang servant na bumati kay Nambu kanina ang isang pambihirang garapon. Ang Panginoon ng lungsod ay naiinis sa nangyari, ngunit bago niya maipahayag ang kanyang pagkadismaya, ang mga armadong gwardya ni Nambu ay mabilis na namagitan, ang kanilang mga espada ay binunot, handang ipatupad ang kalooban ng kanilang Panginoon. Habang tumataas ang tensyon sa mansyon, inihayag ng batang babae ang engranding chorot na nagmumungkahi ng pakikipagsosyo kay Nambu. Natukso sa alok ngunit nag-iingat sa kanyang reputasyon, nagalinlangan ang lalaki. Biglang pumasok ang isang miniature na mala-dragon na nilalang, inagaw ang kristal gamit ang dila nito. Ang batang babae, na mabilis na nag-react, ay ginamit ang kanyang mahika upang buksan ang kisame, na naging sanhi ng parehong nilalang at ni Pedro na bumagsak mula sa itaas.
Kinaumagahan, natagpuan ni Pedro ang kanyang sarili na nakagapos sa plaza ng lungsod na nakaharap sa pagpaslang. Tulad ng pag-andar ng orasan, nakikialam si Hero na pinahinto ang pagpapatupad ng madali. Pumalibot ang mga sundalo ni Nambu, ngunit tinalo sila ni Hero ng walang kahirap-hirap. Sa sobrang galit, pinakawalan ng batang babae ang kanyang mahika sa kidlat kay Hero na mabilis na umiiwas sa kanyang mga pag-atake. Habang lumalaki ang sitwasyon, nagpapakita ang isang matatag na estranghero na nagligtas kay Hero mula sa pinsala. Sinamantala ang sandali, hinawakan ng batang babae ang engranding choro para lamang si Hero ay matapang na inangkin na ito ay pag-aari ng kanyang ama, na nagpapadala ng pag-aalala sa kay Nambu. Sa isang desperadong hakbang, ang batang babae ay nagpapalabas ng mahika ng Grand Choro na nagpakawalan ng isang malakas na pag-atake patungo kay Hero. Gamit ang mabilis na reflexes, nagawa ni Hero na ilihis ang pag-atake, ngunit hindi bago ang batang babae ay nahuli sa pagsabog. Ang puwersa ay nagtulak sa kanya patungo sa bundok na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na dumurog sa tuktok nito. Sa pagkaalis ng alikabok, parehong nagliliwanag ang selyo kay Zord at ang emblem sa katawan ni Hero. Nabulag sa kanyang pagkauhaw sa paghihiganti, nagpakawala si Hero ng mga pag-atake laban sa napakalaking dragon ngunit walang epekto, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kahirap-hirap na napigilan. Tulad ng pag-asa na tila nawawala, si Gerald ay tumulong sa kanyang kaibigan. Ang mga sundalo, na napagtanto ang kanilang walang saysay na mga pagtatangka laban sa Dragon Zord, ay ni-redirect ang kanilang mga arrow patungo kay Hero at Gerald. Sa desperasyon, gayunpaman, bago matamaan ng mga arrow ang kanilang marka, hindi inaasahang pinangangalagaan ng maalamat na dragon ang dalawa, na ikinagulat ng lahat sa pamamagitan ng pagprotekta nito sa kanila. Sa sobrang galit, inilabas ni Dragon Zord ang galit nito sa lungsod, na sinasalakay sa lahat ng dinadaanan nito bago naglaho sa mga anino. Habang ang lalaki sa tabi ni Nambu ay namumula sa galit, si Nambu ay nagsusuot ng isang nasisiyahang ngiti, na nagsasaya sa takot na kanyang naitanim. Natutuwa siya sa pagkaunawa na ang mga tao ngayon ay sumisigaw para sa kanyang proteksyon sa kalagayan ng gayong takot. Lumipat ang eksena sa hideout ng mga magnanakaw kung saan nakahiga si Hero na walang malay. Isinalaysay ni Gerald ang mga pangyayari noong nakalipas na 10 taon, nang sinubukan ng mga magulang ni Hero na selyuhan si Dragon Zord. Ang napiling lugar ay estratehikong matatagpuan sa gitna ng 3 makapangyarihang kaharian. Ang ina ni Hero, si Kisari, ay nagsakripisyo ng kanyang kaluluwa para akitin ang dragon, habang inilunsad ni Lord Beroa ang kanyang silyang magic at tinulungan siya ni Hero gamit ang sagradong salamin. Kasama ang isang 100 elite mages, sinimulan nila ang ritual sa pagsilyo, ngunit ang trahedya, ang kanilang mga pagsisikap ay nawalan ng kabuluhan. Sa kabila ng interbensyon ni Gerald upang iligtas si Hero, ang kanyang mga magulang, at lahat ng mga salamangkero, ay naging biktima ng lumalamon na itim na apoy ni Dragon Zord. Habang nagkakamalay si Hero, agad niyang hinanap ang dragon, dala ng walang humpay na pagnanais na maghiganti. Sinubukan ni Gerald na pakalmayin siya, na nagpapakita na sinanay niya si Hero sa nakalipas na dekada, at kinuha siya sa ilalim ng kanyang gabay. Samantala, minamaliit ni Tomat ang bagong natatagpuang lakas ni Hero, ngunit hindi natitinag ang katatagan ni Hero. Tinanong niya si Tomat tungkol sa kinaroroonan ni Nambu, ngunit tinanggihan ni Tomat ang pagtatanong. Inilalarawan niya si Nambu bilang isang kasuklam-suklam na nagbebenta ng armas na nagdudulot ng salungatan sa pagitan ng mga kaharian para sa personal na pakinabang, pagmamanipula sa mga merkado at pagbagsak ng mga mangangalakal sa kanyang kalakalan sa Magic Stones. Determinado na bawiin ang Chora, itinakda ni Hero ang kanyang paningin sa paghahanap kay Nambu. Lumipat ang eksena kay Sherry Saro na naguguluhan sa pag-alis ni Nambu at naghahanap ng comfort. Lumingon siya sa isang mahiwagang salamin na nag-uugnay sa kanya sa karwahe ni Nambu sa pamamagitan ng video call. Hinarap niya si Nambu sa pag-abandone sa kanya sa lungsod, ngunit nananatili itong walang pakialam, na nagtuturo sa kanya na hanapin si Hero. Habang lumalaki ang gutom sa tiyan ni Hero, gusto niya ng masaganang pagkain, ngunit sinabihan siya ni Palopa na manatili sa loob ng kanyang limitasyon dahil limitado lamang ang kanilang pondo. Tumanggi siyang gastusin ito sa isang magarang restaurant. Ang kanilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ng may-ari ng restaurant, na nagkikimkim ng sama ng loob sa kanila dahil sa pag-udyok sa kanila ng eksena kanina laban kay Nambu.
Biglang pumagitna ang isang babaeng may pas ang tainga na nagngangalang Erin, na inanyayahan silang sumama sa kanya na kumain. Sinusundan siya ng mga ito sa isang malapit na restaurant kung saan sila umupo upang kumain ng magkasama. Naintriga si Erin sa naunang kaguluhan sa plaza ng lungsod, ang pagkakakilanlan ni Hero bilang anak ni Lord Bero, na iniwan si Hero at ang iba pa na mag-isa. Biglang aalis na si Erin kaya naguguluhan sila, lalo na si Palopa, dahil inaasahan na magbabayad siya ng kanilang pagkain. Kinagabihan, sumilong si Hero at ang kanyang mga kasama sa base ng mga magnanakaw na labis na ikinainis ni Tomat. Ang ibang mga bata, gayunpaman, ngayon ay nakikita si Hero bilang kanilang tagapagligtas at ipinagtatanggol ang kanyang presensya. Nag-aatubili, sumang-ayon si Tomat at pinahintulutan silang manatili, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nakikipagtalo kay Hero tungkol sa mga kaayusan sa pagtulog. Kinabukasan, tinanong ni Tomat si Hero tungkol sa kanilang mga plano, at si Hero ay nananatiling matatag sa kanyang layunin na mahanap si Nambu at makuha ang Grand Choro. Si Gerald, gayunpaman, ay tumanggi na maging isang walang pakialam at binalaan si Hero sa kanyang mga nakikitang kahinaan, na hinihimok siyang maglakad ng maingat sa kanyang pagtugis. Sinabi niyang mahina siyang swordsman na puro lang salita at wala naman talagang ibubugos sa labanan. Iminungkahi ni Gerald na pansamantalang manatili sa base ang iba habang hinahasa ni Hero ang kanyang kakayahan. Kahit na sinasalungat ni Tomat ang ideya, tiniyak sa kanya ni Hero na aalagaan sila ni Gerald at ipagluluto pa sila. Nag-aatubili, sumang-ayon ang mga bata, at hindi nagtagal, si Hero at Gerald ay nakipagsapalaran sa disyerto. Sa malawak na kalawakan ng disyerto, iminumungkahi ni Gerald na magsanay si Hero sa unang antas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga simple at mahihinang slime. Gayunpaman, si Hero ay nagpupumilit na hatiin ang mga ito sa kalahati, ngunit hindi sila mapinsala, na nagpapakita ng kanyang mahihirap na kasanayan. Habang lumalaki ang pagkadismaya, isang sand dragon ang lumabas mula sa mga buhangin, na hinuhuli sila. Sa kabila ng nakatatakot na presensya ng sand dragon, si Hero, na desperado para sa atensyon, ay nagtangka itong hampasin, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawawala gaya ng dati. Biglang lumabas sa bibig ng dragon ang isang payat na babae na may kakaibang anyo. Sa kanilang pagtataka, nilapitan niya si Hero at ipinatong ang ulo sa katawan nito, na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang antas ng pagiging pamilyar. Higit pa rito, buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na samahan siya sa kanyang paglalakbay, isang bagay na hindi niya akalain. Damang-dama ang gulat ni Palopa habang ang kakaibang batang babae na si Sarato ay nagpakilala, habang si Hero naman ay halatang naguguluhan. Bago nila ganap na maproseso ang sitwasyon, naglunsad si Gerald ng isang pag-atake kay Sarato, para lamang mapigilan ang interbensyon ni Hero. Nagpapatuloy ang kakaibang pag-uugali ni Sarato habang abala siya sa pagpupulot ng isang bagay mula sa disyerto, habang ang iba ay nakakita ng pagkakataong tumakas pabalik sa kanilang base kung saan si Hero ang namamahala at naghanda ng pagkain para sa kanila. Nang maglaon, nalilito sa pag-iisip, na pag-isipan ni Hero ang kanyang sarili sa hindi pangkaraniwang presensya ni Sarato. Mapanuksong iminumungkahi ni Tomat na siya ay isang desperado na single na lalaki na may gusto sa babae, na nag-udyok ng isang inis na tugon mula kay Hero. Sa kabila ng kanyang inis, hindi maalis-alis ni Hero ang pag-aalala sa nakikitang pangungulila ni Sarato. Nag-aalok ito kay Tomat ng ilang pananaw, na nagpapaalala sa kanya na sila rin ay nag-iisa nang wala ang kanilang mga magulang, na nag-aalok ng pakikiramay para sa pagkawala ni Hero, kahit na nangyari ito matagal na ang nakalipas. Samantala, sa lungsod, ipinagpatuloy ni Sherry Saro at ng kanyang mga sundalo ang kanilang paghahanap kay Hero, na tinitignan ng bawat sulok ng walang tagumpay. Biglang, sa kanilang pagtataka, si Sarato ay nagpakita sa harap nila, na nagdagdag ng isa pang layer ng misteryo sa isang nakalilitong sitwasyon. Ang eksena ay nagbago sa isang lumulutang na palasyo na matatagpuan sa isang lupain kung saan ang pag-asa ay nawawala. Sa loob, si Nambo, ang utak sa likod ng maraming masasamang pakikitungo, ay nagsusuri ng mga ulat sa pangangalakal at inutusan si Dr. Baharupan na maghanda ng mga sandata para sa isang nalalapit na digmaan sa kanyang laboratorio. Sa kabila ng mga mahahalagang bagay, si Dr. Baharupan, sa hindi malamang dahilan, ay nagpahayag ng pagkabahala para sa kapakanan ni Sarato. Nang gabing iyon, misteryosong nagpakita si Sarato sa loob ng base ng mga magnanakaw, na ikinagulat ng lahat.
Nararanasan ni Tomat ang isang average na sandali sa buhay ng isang alpha male kapag nabihag siya ng kanyang kagandahan noong una. Gayunpaman, mabilis siyang nairita sa kakaibang pag-uugali nito. Nagdagdag pa siya ng takot sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali, sa pamamagitan ng pagbabala kay Hero na masusubaybayan niya siya kahit saan man siya magpunta, na, sa totoo lang, parang isa na siyang CCTV. Tinutuya ni Tomat si Hero, na nagmumungkahi na ang kanyang pagsisikap na tapusin ang Dragon Zord ay ipinagpaliban na ngayon ng walang katiyakan dahil nakahanap siya ng bagong interes sa pag-ibig. Ang tensyon sa pagitan ni Hero at Tomat ay lumaki sa isang mainit na pagtatalo hanggang sa namagitan si Sarato, sa wakas ay nagpakita ng kaunting katinoan sa pamamagitan ng paghila kay Hero sa isang tabi upang ibahin ang sitwasyon. Kinabukasan, nagtungo sina Gerald at Palopa sa palengke para mamili ngunit halos wala silang pera. Samantala, si Hero ay nakipagsapalaran sa disyerto na sinamahan ni Sarato, sinusubukang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Muli na namang humarap si Hero sa mga slime ngunit muling nahirapan. Biglang, isang lobo ang bumaba sa kanila, naglulunsad ng isang pag-atake. Sa desperadong pagtatangka na mapabilib si Sarato, buong tapang na isinagawa ni Hero ang lobo sa labanan ngunit mabilis itong nadaig at bumagsak. Habang ibinaling ng lobo ang atensyon nito kay Sarato, ipinatawag ni Hero ang huling lakas niya para ipagtanggol siya. Sa kanyang pagtataka, si Sarato ay nanatiling tahimik, at ang lobo ay hindi maipaliwanag na bumagsak sa tabi niya. Si Sarato, bilang isang weirdo gaya ng dati, ay nagpahayag na siya ay nakatulog lamang bago ang pag-atake ng lobo. Nang mapansin ang sugat sa balikat ni Hero, walang kahirap-hirap niyang pinagaling ito gamit ang kanyang mahika, na ikinagulat niya. Nang maglaon, nagawa ni Hero na ibenta ang lobo para sa isang gintong barya kahit na nagrereklamo siya tungkol sa kakaunting kita. Nagbabago ang kanyang mood nang makita niya ang isang lalaki na kinakaladkad ng mga sundalo, na nakalaan sa sapilitang paggawa sa isang minahan ng Magic Stone. Dahil hindi niya kayang tiisin ang ganitong kawalang katarungan, nakiusap siya kay Sarato na maghintay habang siya ay nakikialam na humarap sa mga sundalo. Hiniling ni Hero na kawan nila ang lalaki, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay natugunan ng karahasan habang siya ay mabilis na nalulula at binugbog ng mga sundalo. Matapos mahuli, natagpuan ni Hero ang kanyang sarili na nakakulong sa tabi ng taong sinubukan niyang iligtas. Ibinunyag ng lalaki ang malungkot na katotohanan na ang mga ipinadala sa mga minahan ay hindi na bumalik, na nagudyok kay Hero na gumawa ng planong pagtakas gamit ang kanyang peking badge. Samantala, nagngangalit si Sherry Saron nang hindi gumana ang kanyang magic mirror. Nang malaman ang pagkakahuli ni Hero at ang sumunod na pagkakakulong sa palasyo, agad siyang nakialam. Sa kabilang banda, sa isang madilim na eskinita, si Tomat ay naghahanap ng isang paraan upang mahanap si Hero, ngunit hindi inaasahang sinundan ni Sarato. Habang tumataas ang tensyon, ang kanyang presensya ay nagdaragdag ng hindi inaasahang pagbabago sa problemang sitwasyon ni Tomat. Sa palasyo, ang Panginoon ng lungsod ay sumabog sa galit ng Sinambu ay nakikialam sa kanyang mga gawain. Nang matuklasan ang kanyang ledger na nawawala sa pinagtataguan nito, napagtanto ng Panginoon ang pakanan ni Tomat. Dahil sa pananakot ng kanyang ultimatum na ilantad ang kanyang mga gawa, nahaharap ang Panginoon sa isang problema. Nang maglaon, natagpuan ni Tomat at Sarato ang kanilang mga sarili na tinambangan ng mga royal guards. Sa kabutihang palad, dumating sina Gerald at Palopa sa tamang oras upang kunin ang ledger, na nagbibigay daan sa kanila upang matiyak ang paglaya ni Hero at ng iba pang mga bilanggo. Nang sumunod na araw, sinubukan ni Hero na paalisin si Sarato, hinimok siya na iwanan siya sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, nagpupursige si Sarato sa pagsunod sa kanya, at hindi na kinaya ni Hero ang pagiging weird niya, lalo na sa kanyang tinatawag na pagsasanay. Sa pagtatangkang magbigay sa kanya, inalok siya ni Hero ng gintong barya para makabili ng pagkain. Samantala, nakatagpo ni Sarato si Erin, na nagpaabot ng imbitasyon sa isang partikular na lokasyon. Habang nagsasanay si Hero, nadidismaya siya sa paulit-ulit na gawain ng pakikipaglaban sa mga slime at nakiusap si Gerald na umalis na sinalubong lamang ng isang nakakainsultong pagtanggi. Sa kabilang banda, sinamahan ni Sarato si Erin sa isang hot spring kung saan inihayag ni Erin ang mga alingawngaw ng mga katangian ng pagpapagaling nito. Gayunpaman, nilinaw niya na habang ang tubig ay nakapagpapagaling ng mga sugat, hindi nito kayang buhayin ang mga nasawi.
Sa kabila ng hot spring, pinagmamasdan ni Sherry Saro ang kanilang pakikipag-ugnayan, na nakakuha ng atensyon ni Erin. Sa ibang lugar, napadpad sina Tomat at Palopa sa isang flyer na nag-a-advertise ng quest, na nag-aalok ng reward na 300 golden coins para sa paghuli ng halimaw. Tiwala sa kanilang mga kakayahan kasama si Gerald sa kanilang tabi, tumungo sila sa lugar ng pagsasanay para lamang mabigla nang makitang si Gerald at Hero ay maglalaban. Si Gerald ay naghahatid ng isang mapurol na pagsusuri sa katotohanan, na nagsasaad na ang pag-asa lamang ni Hero sa Troro ay hindi magiging sapat upang talunin ang Dragon Zord. Binibigyang diin niya ang pangangailangan ng pagmaster ng maraming mga kasanayan, na nagpapaalala kay Hero ng kabiguan ng isang-isang daang mages na selyuhan ang dragon. Namuo ang pagkadismaya ni Hero sa mga salita ni Gerald, na humantong sa isang pisikal na paghaharap kung saan si Hero ay sumugod sa galit, ngunit mabilis na tinanggihan ng walang humpay na depensa ni Gerald. Sumugod sina Palopa at Tomat sa tabi ni Hero upang suriin siya, habang ipinapahayag ni Gerald ang kanyang intensyon na dalhin si Hero sa Hilang Springs para gamutin. Habang nasa daan, pinagmamasdan ng mga bantay ni Nambu ang kanilang grupo habang papunta sila sa Hilang Springs. Habang nararanasan ni Hero ang mahimalang kapangyarihan ng mga bukal, nabigla siya sa lakas. Samantala, nakita ni Sherry Saro ang presensya ni Hero at nag-isyo ng utos. Sinabi ni Gerald kay Hero na ang kanilang paglalakbay ay sumasaklaw ng higit pa sa pagsasanay. Maraming mga gawain sa hinaharap, at dapat ipakita ni Hero ang hindi natitinag na determinasyon upang magtagumpay. Habang sinenyasan ni Sherry Saro ang mga sundalo, nagising ang giant octopus na nagpakawalan ng kaguluhan habang umaagos ito sa lugar, na nahuli si Sarato sa landas nito. Mabilis na umalis si Erin, iniwan ang eksena habang ang halimaw ay nagwawasak, inaatake ang lahat sa paligid nito, maging si Sherry Saro mismo. Sa isang matapang na hakbang, sumulong si Gerald at natalo ang halimaw, na nagligtas sa araw. Samantala, hinanap ni Hero si Sarato at natagpuan siya sa tabi ng lawa, na naramdaman ang kanilang sandali na magkasama. Maingat na binibigyan sila ni Palopa at Tomat ng privacy, na ibinaling ang kanilang atensyon sa ibang lugar. Nang mapasuko ang halimaw, dinala nila ito sa bayan, para lamang matuklasan na ang paunang anunsyo ay isang pandaraya na inayos ni Sherry Saro upang makuha si Hero. Hindi napigilan, gumawa sila ng plano na ibenta ang halimaw sa mayayamang mamimili, umaasa na mapunduhan ang mga paghahanap ni Hero para sa armor. Gayunpaman, ang mga hangarin ng baluti ay napatunayang masyadong mahal, na pinipilit silang pumili sa mas murang mga chainmail sa halip. Kinaumagahan, nagpaalam si Hero sa mga bata, handa nang magsimula sa kanyang paglalakbay. Sinusorpresa ni Tomat ang lahat sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang layunin na sumali sa partido, sa kabila ng mga protesta ng kanyang mga kaibigan. Determinado na makuha ang Grand Troa, nangako si Hero na babalik at mag-set off na may bagong nahanap na desisyon. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo nila si Erin, na nagpahayag na si Sherry Saro ang nasa likod ng insidente ng halimaw noong nakaraang araw. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na sumali sa kanilang partido, at nag-aalok ng isang mapa na nagpapakita ng kinaroroonan ni Nambo sa lupain kung saan nawawala ang mga kagustuhan. Gayunpaman, siya ay isang sakam na babae, at ipinaliwanag na ibubunyag lamang niya ang impormasyong ito kung siya ay pinapayagang sumali sa kanila. Si Hero, bilang isang maginoong lalaki, ay madaling sumang-ayon, dahil ano ang mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng higit sa isang kakampi sa kanyang grupo, lalo na ang mga magagandang babae. Habang sumusulong si Hero at ang kanyang mga kasama, nakatagpo sila ng isang mabigat na balakid sa anyo ng isang napakalaking ibon. Sa pagtatakip ni Tomat, Erin, Sarato, at Palopa sa likod ng isang bato, tinangka ni Hero na hampasin ang ibon ngunit nalagay sa panganib ang sarili, naligtas lamang ng napapanahong interbensyon ni Gerald. Sa pagkilala sa panganib, iminungkahi ni Gerald na magpalipad sila ng gabi sa kalapit na kagubatan upang maiwasan ang karagdagang pag-atake mula sa ibon. Nang gabing iyon, habang nagtitipon-tipon sila sa isang apoy, kapansin-pansing wala si Sarato, nagpunta upang umigib ng tubig. Sinamantala ang pagkakataon para sa isang pribadong sandali, nagboluntaryo si Hero na hanapin siya at nakita siya sa tabi ng batis. Samantala, sa palasyo, ipinakita ni Nambu ang kanyang armas sa mga potensyal na kliyente, kabilang ang kanyang pinakabagong nilikha. Nasiyahan sa demonstrasyon, binili ng mga kliyente ang sandata na may mga kristal.
Lingid sa kaalaman ni Nambu, nasaksihan ni Sherry Saro ang transaksyon sa pamamagitan ng kanyang magic mirror, ngunit mabilis na umasim ang kanyang kalooban nang malaman niya ang pag-atake ng ibon kay Hero at sa kanyang mga kasama. Inihayag ni Nambu ang pagkakaroon ng napakalaking ibon na kilala bilang Hawkeye, na iniwan si Sherry Saro sa isang estado ng pagkabalisa. Sinubukan niyang suhulan siya ng kanyang cuteness, ngunit mahigpit niyang inutusan siyang hanapin si Hero at binyantaan siya na kapag nabigo siya, tatapusin siya nito. Samantala, habang sumusulong si Hero at ang kanyang partido, bumalik ang Hawkeye upang sundan sila mula sa itaas. Pagdating nila sa Saltfield, biglang sumulpat si Sherry Saro at ang kanyang mga sundalo, na naglunsad ng sorpresang pagtambang kay Hero at sa kanyang mga kasama. Binuhay nila ang tatlong matayog na golem na inilabas ang mga ito sa grupo. Si Gerald ay naghahanda upang harapin ang mga golem sa labanan habang si Hero, na hinimok ng isang biglaang salpok, ay nagmamadali patungo kay Sherry Saro sa isang estado ng galit. Gayunpaman, ang kanyang walang ingat na pagkilos ay napatunayang nakapipinsala habang si Sherry Saro ay gumanti sa kanyang mahika sa kidlat na naging sanhi ng agarang pagbagsak ni Hero. Hindi napigilan ang kalagayan ni Hero, sumulong si Gerald na nakikipag-ugnayan sa mga sundalo at golem ng may kahangahangang kasanayan at liksi. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, nakita ni Hero ang kanyang sarili na hindi makaganti ng epektibo, at ang kanyang espada ay tuluyang nasira ng walang humpay na pag-atake ni Sherry Saro. Sa isang desperadong hakbang, tinawag ni Paloopa ang kanyang mahika at ipinatawag si Moma, isang malakoneho na batang babae na kilala sa kanyang pagiging bukas sa panunuhol. Si Moma ay lumabas mula sa isang mahiwagang chest, at sa isang biglaang pangyayari, inihagis ni Paloopa sa chest sina Sarato at Tomet na labis na ikinabahala ni Tomet sa iba. Samantala, nakita ni Hero ang kanyang sarili na na-corner ng walang humpay na pag-atake ni Sherry Saro, kasama si Gerald na tumulong sa kanya. Habang tumitindi ang labanan, nanginginig ang lupa sa lakas ng kanilang mga sagupaan, at si Gerald ay nahuli ng makapangyarihang mahika ni Sherry Saro. Sa isang malupit na twist, nagbanta si Sherry Saro na tatapusin si Gerald kung hindi susunod si Hero, na pinalakas ng galit at desperasyon. Ang mga damdamin ni Hero ay nagalit na naging dahilan upang siya ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago, na may hindi mapigil na kapangyarihan sa kanyang katawan. Nagpakawala siya ng mapangwasak na pag-atake, tinatapos ang mga sundalo at nagdulot ng takot sa puso ni Sherry Saro. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pag-aalsa, ang kanyang lakas ay nababawasan, ang kanyang isip ay nalilito, at siya ay bumagsak na wala ng malay. Habang nagkakamalay si Hero, nakita niya ang kanyang sarili na nakaharap kay Nambu at sa kanyang mga nasasakupan, ngunit ang kanyang mahinang estado ay nag-iwan sa kanya ng disoryentasyon at hindi sigurado sa kanyang paligid. Ang mga alaala ng isang kakaibang pangitain sa panahon ng kanyang kawalan ng malay ay kumikislap sa kanyang isipan. Samantala, muling nagpakita si Moma at ang mahiwagang chest, kung saan si Sarato ay nagtakdang hanapin si Hero, habang atubiling humiwalay si Paloopa sa malaking halaga upang matupad ang mga hinihingi ni Moma. Sa ibang lugar, nakikipagkita si Nambo sa kanyang mamimili, isang individual na pinalamutian ng marangyang kasuutan, sabik na siyasatin ang mga handog ni Nambo. Sa background, ang isang berdeng orc ay nakagapos sa isang krus, habang ang tatlong lalaki ay nakagapos sa malapit. Lingid sa kanilang kaalaman, ang doktor ay nasa kalagitnaan ng paghahanda ng kanyang imbensyon ng biglang bomb alert sa orc at sa mga lalaki ang isang biglang pagsabog ng pulang ilaw. Sa kanilang pagkamangha, ang mga individual ay sumanib sa isang napakalaking halimaw, na nagdulot ng isang pakiramdam ng papuri mula sa babaeng nakasaksi sa tagumpay ni Nambo sa pagsasama-sama ng mga tao at isang orc. Habang palihim na pinagmamasdan ni Hero ang eksena, ipinahayag ng doktor ang kanyang pagkabigo sa maling kalkulasyon, na umaasang magiging mas malakas ang halimaw. Biglang lumabas si Hero mula sa mga anino, hinarap si Nambo at hinahamon siya sa isang tunggalian. Sa parehong partido na handa para sa labanan, napagtanto ni Hero na hindi na niya hawak ang kanyang espada. Hindi napigilan ni Hero, sumugod si Hero kay Nambo sa hand-to-hand na labanan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil siya ay mabilis na nadaig. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, hiniling ni Hero na ibalik ang Grand Troro para lamang matugunan ang paninindigan ni Nambo na ang artifact ay nararapat na pag-aari niya. Habang nadakip si Hero ng mga sundalo, ipinaalam sa kanya ni Nambo na inaanyayahan siya sa isang espesyal na pagtitipon.
Samantala, pinag-iisipan ni Gerald ang mahiwagang kakayahan ni Hero na sirain ang kanilang mga kaaway, at biglang nagpakita si Erin, na labis na ikinainis ni Palopa. Pagkatapos, sina Gerald, Tomat, at Sarato ay inihatid sa isang marangyang tolda, na iwan sina Erin at Palopa. Samantala, sa labas ng tent, si Nambu ay dumadalo sa kanyang mamimili, na naghahanda ng isang marangyang handaan. Nagmamadaling pumunta si Sherry Saro kay Nambu para humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo na makuha si Hero, ngunit sa kanyang pagtataka, pinuri ni Nambu ang lakas ni Hero at ginantimpalaan si Sherry Saro at ang kanyang mga tauhan ng isang bag ng pera. Sa sobrang tuwa, niyakap ni Sherry Saro si Nambu bilang pasasalamat. Bumalik sa trial grounds, pinagmamasdan ni Gerald at ng iba pa ang kalahating tao na orc, na humantong kay Gerald na maghinala sa pagkakasangkot ni Nambu sa paglikha ng nilalang. Sa tent, natagpuan ni Hero ang kanyang sarili na nakagapos sa isang upuan habang papasok si Nambu, na nagpapakita ng mga pahirap na kagamitan na may layuning kunin ang mga lihim ni Hero sa pamamagitan ng sakit. Nang ibabaw ang pagkamausisa, tinanong ni Nambu si Hero tungkol sa koneksyon niya kay Dragon Zord, ang masamang dragon. Bilang tugon, itinanong ni Hero kung bakit ang isang mangangalakal na tulad ni Nambu ay magiging interesado sa isang masamang nilalang. Inihayag ni Nambu ang kanyang katwiran, na nagpapaliwanag na ang kaguluhang dulot ng mga aksyon ni Dragon Zord ay lilikha ng pangangailangan para sa mga armas sa maraming bansa, at sa gayon ay madaragdagan ang kanyang kita. Bago simulan ni Nambu ang kanyang interogasyon, isang kaguluhan ang sumabog sa labas ng tolde habang ang bumibili, na galit sa pamamagitan ng pagsalita ng walang galang, ay nagdudulot ng isang eksena. Sinamantala ni Hero ang distraction, pinamamahala ang palayain ang kanyang binti at makuha ang kanyang badge. Gamit ang maliksi na mga daliri, ginagamit niya ang badge upang putulin ang mga lubad na nagbubuklod sa kanyang mga kamay, na pinalaya ang kanyang sarili. Samantala, maingat na pinag-isipan ng doktor ang kanyang pinakabagong imbensyon, ngunit nakita ng kanyang mga sensor ang presensya ni Sarato sa malapit. Naguguluhan, nagtakda siyang imbestigahan kung nasaan siya. Sa loob ng tolda, nagawa ni Hero na palayain ang kanyang kamay mula sa lubad kahit na natitasad siya habang ang kanyang kaliwang kamay ay nananatiling nakagapos. Biglang pumasok sa tent ang doktor dala ang kanyang sensor, at nabigla sa amoy ni Hero, naalala niya si Sarato. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Sarato, hindi niya namalaya na lihim na pinuputol ni Hero ang tali sa kanyang braso. Sa labas ng tent, nagsasaya si Sherry Saro at ang mga sundalo sa isang party na nagdiriwang ng nakabutihang loob ni Nambo. Samantala, nananatiling may pag-aalinlangan ang doktor sa inaakalang interes ni Sarato sa tibok ng puso ni Hero. Sa kalaunan, pinalaya ni Hero ang kanyang braso at sinamantala ang pagkakataong harapin ang doktor. Sa kabila ng patuloy na pag-aalinlangan ng doktor tungkol sa koneksyon ni Sarato at Hero, napagtanto ni Hero na ang kapalaran ni Sarato ay kaakibat ng kanyang kapalaran. Ang doktor na kinikilala ang bond na ito, ay nakikiusap kay Hero na pangalagaan si Sarato. Gayunpaman, nagpahayag ng pagdududa si Hero sa takot na hindi niya matutupad ang pangakong ito sa gitna ng pagpapahirap kay Nambu. Sa isang nakakagulat na turn, ang doktor ay nag-aalok ng potion kay Hero, na nagmumungkahi na ito ay isang paraan upang muling makasama si Sarato sa kabila ng kanilang kasalukuyang kahirapan. Sa una, si Hero ay nag-aalangan, nakikipagbuno sa bigat ng kanyang desisyon bago tuluyang nilamon ang potion. Sa labas ng tent, pinagmamasdan ni Gerald at ng iba pa ang pagbagsak ni Hero mula sa itaas na nagudyok kay Gerald na humimok ng mabilis na pag-alis ng hindi nagtatanong. Sa loob ng tent, kumukulo si Nambo sa galit sa doktor na mapanghamon na hinahamon si Nambo na wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, kinikilala ni Nambo ang halaga ng doktor sa kabila ng kanilang paghaharap na kinikilala ang pangangailangan ng mga kasanayan ng doktor. Hindi nababahala, ang doktor ay nananatiling matatag dahil ang kanyang pagpapasya ay pinalakas ng pagnanais na protektahan si Hero alang-alang kay Sarato. Naintriga si Nambo, nagtatanong kung alam ba ni Hero ang tunay na pagkatao ni Sarato. Gayunpaman, ibinunyag niya na tatapusin niya si Sarato sa lalong madaling panahon, at ang balitang ito ay nagdudulot ng luha sa mga mata ng doktor. Ang eksena ay nagbago sa isang lumang minahan kung saan isiniwalat ni Erin, na ang malawak na operasyon ng pagmimina ay isinasagawa upang makakuha ng mga mahiwagang bato. Nilapitan ni Sarato si Hero, at napansin ang kakaibang amoy ni Dr. Baharupo.
Samantala, sinusubukan ni Gerald na unawain ang mga misteryosong pahayag ng doktor tungkol sa puso ni Hero, na tila naiiba sa kanyang sarili at posibleng nauugnay kay Dragon Zord. Ini-hypothesize ni Gerald na maaaring nagkaroon ng heart swap sa pagitan ni Hero at Dragon Zord, na nagpapaliwanag ng irregularidad sa tibok ng puso ni Hero. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang ama ni Hero, na hinihimok ng kawalan ng pag-asa, ay maaaring nag-orkestra sa palitan, marahil sa isang hangarin na palabasin ang mga nakatagong kapangyarihan sa loob ni Hero. Nakikita ang mga kapangyarihang ito kapag nakaranas si Hero ng matinding emosyon tulad ng galit at kawalan ng pag-asa, na nagiging sanhi ng pansamantalang pagbabago niya sa isang malakas na nilalang. Habang si Gerald ay nananatiling maingat tungkol sa teorya, ito ay sumasalamin sa mga kaganapan na kanilang nasaksihan sa kanilang mga paglalakbay. Iniisip ni Hero na kung siya ay mapahamak, ang Dragon Zord ay maaaring makatagpo ng parehong kapalaran. Dahil sa malalim na pagnanais na ipaghiganti ang kalunos-lunos na pagkasawi ng kanyang mga magulang, nagpa siya si Hero na harapin ang kanyang pagkasawi ng direkta. Sa isang cathartic outburst, pinakawalan niya ang kanyang nakakulong na galit at tumakbo palabas. Sina Gerald at Paloopa ay sumusunod sa kanya, ngunit ang pagtatangka ni Erin na samahan sila ay naharang ni Tomat na itinuturing na masyadong personal ang bagay para sa kanyang pagkakasangkot. Samantala, sa palasyo, nagsasaya si Sherry Saro sa Reg along ipinagkaloob sa kanya ni Nambu. Gayunpaman, ang kanyang pagkabalisa ay naging dahilan upang ipadala niya ang kanyang may pakpak na mga mata, upang lihim na subaybayan ang mga galaw ni Hero. Nang makarating si Hero sa isang tiwangwang na nayon, si Gerald ay biglang may naalala, na iniwan siyang halatang natulala. Sinabi ni Tomat sa nakakatakot na kapaligiran ng nayon, na nagudyok kay Gerald na patunayan ang kanyang mga hinala at himukin ng iba na suriin ang pinsala, bago gumawa ng anumang mga desisyon tungkol sa pananatili. Habang ginalugad ang nayon, si Gerald ay nahaharap sa isang nakakatakot na pangitain mula sa kanyang nakaraan. Tinitignan niya ang silhueta ng kanyang pagkabata, na naguudyok sa mga alaala ng malagim na pagsubok na dinanas ng kanyang mga magulang. Sila ay dumanas ng pahirap at pag-uusig dahil ang kanyang ina ay tao, habang ang kanyang ama ay may pagkakahawig sa isang halimaw na nilalang. Ang mga residente ng Monster Village ay may hinala na ang kanyang ina ang dahilan ng mga kasawian ng nayon. Sa kabila ng mga akusasyon, mahigpit na ipinagtanggol ng ina ni Gerald ang kanyang ama. Sa isang makabagbag damdaming sandali, tinawag siya ng ama ni Gerald na nagbigay ng walang hanggang aral na hindi kailanman tinatalikuran ng isang tunay na bayani ang isang marangal na layunin. Nakalulungkot, hindi makatarungang pinaslang ang mga magulang ni Gerald na nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ni Gerald. Sa ibang bahagi ng nayon, ipinagpatuloy ni Tomat ang kanyang paggalugad at natitasid sa mga tambak ng walang buhay na katawan. Sa itaas niya, isang nagkukubli na halimaw ang nagmamasid sa kanyang mga galaw pagkatapos ay naglulunsad ng biglaang pag-atake. Binauha si Gerald ng mga alaala ng nakaraan, na inaalala ang kabayanihan ng mga aksyon ni Bero na nagligtas sa kanya, pati na rin ang malambot na sandali na una niyang pinagmasdan ang batang si Hero. Biglang tumakbo si Tomat patungo sa kanila, na hinabol ng isang halimaw na pinagsanib ng mga tao at orc. Sa kabila ng nagbabantang-banta, humakbang si Hero para harapin ang halimaw, napagtanto lamang ang kanyang kahinaan dahil hindi na niya hawak ang kanyang espada. Sa mabilis na katumpakan, ibinaba ni Gerald ang kanyang espada, hinarang ang pagsalakay ng halimaw at pinoprotektahan ang kanyang mga kasama mula sa pinsala. Si Hero, na kinikilala ang kanyang sariling kahinaan, ay nagbabala kay Gerald na hindi pa siya ganap na nakakabangon mula sa kanyang nakaraang pagsubok. Habang nire-redirect ng halimaw ang focus nito patungo kay Hero, nakiusap si Tomat sa kanya na itap ang kanyang Dragon Zord form para sa pagtatanggol. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nagpupumilit si Hero na magbago, na iniwan siyang mahina sa pag-atake ng nilalang. Sa isang mapagpasyang sandali, naglunsad ang halimaw ng isang mapangwasak na pag-atake kay Hero, na nagudyok sa agarang pakiusap ni Tomat. Ngunit habang tumitindi ang panganib, muling namagitan si Gerald na sumagip kay Hero at mabilis na tinapos ang napakalaking kalaban. Sa kabilang banda, nakilala ni Erin si Sherry Saro upang makilala ang masamang mangangalakal. Si Erin pala ay isang traidor nang ipaalam niya kay Nambo na si Hero ang nagtataglay ng puso ni Dragon Zord. Ang merchant ay tumangging maniwala sa kanya noong una, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay kanyang trabaho upang ipamahagi ang mahalagang impormasyon kapalit ng pera.
Dahil humanga, binigyan siya ni Nambo ng isang mamahaling bagay, at kalaunan ay tinawag niya si Sherry Saro para lamang utusan siyang tapusin si Hero. Sa Rono Village, natagpuan ni Tamat ang kanyang sarili na nabighani sa buhay na kapaligiran nito sa kabila ng lokasyon nito sa labas. Ipinaliwanag ni Palopa na ang nayon ay umuunlad dahil sa estratehikong intersection nito. Ipinahayag ni Hero ang kanyang pagnanais na makakuha ng bagong espada, ngunit iminumungkahi ni Gerald na ibenta muna ang buwaya bago gumawa ng anumang pagbili, na nagbabala kay Hero na maging maingat sa kanilang pananalapi. Pagsapit ng gabi, nagtanong si Tama tungkol sa kanilang mga plano para sa susunod na araw, na nagudyok kay Gerald na isulong ang ilang kinakailangang pahinga. Habang abala si Gerald sa pag-aaral ng mapa at pagpaplano ng kanilang paglalakbay sa kanyang quarters, kinausap siya ni Hero sa pag-uusap, naghahanap upang maunawaan ang kilos ni Gerald sa kanilang pagtatagpo sa nayon kanina. Tiniyak siya ni Gerald na nagsasabi na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin na protektahan si Hero, kahit na nararamdaman ni Hero na maaaring higit pa ang iniisip ni Gerald. Sa pagsapit ng hating gabi, ang kaguluhan ay sumabog habang ang isang napakalaking anino ay bumaba sa nayon, na nagdudulot ng kalituhan at pagkawasak. Habang ipinapakita ng anino ang totoong anyo nito, nagpakita si Dragon Zord, na naglalabas ng malakas na aura na nagbabanta sa lahat ng tumatawid sa landas nito. Galit na galit sa pagkawasak, kumilos si Hero upang harapin ang nilalang, ngunit namagitan si Gerald, humihimok ng pag-iingat. Gayunpaman, habang ang halimaw ay nagpakawalan ng isa pang pag-atake, nagiging maliwanag na hindi ito ang tunay na Dragon Zord. Sa sandaling iyon, nagpakita si Sherry Saro, na isiniwalat na ang nilalang ay isang imbensyon ni Dr. Baharupa. Agad na inalertuhan ni Sarato ang kanyang mga kasama na ang nagbabantang banta ay hindi si Dragon Zord. Samantala, sa palasyo, pinagmamasdan nina Dr. Baharupa at Nambu ang naganap na labanan, kasama ang doktor na nagpahayag ng tiwala sa kanyang plano na manipulahin si Hero. Habang si Gerald ay nabibitag ng Shadow Monster, si Sherry Saro ay naglunsad ng isang pag-atake kay Hero gamit ang kanyang kidlat na payong, na naging sanhi ng pagkataranta ni Dr. Baharupa nang mapagtanto niya ang kahalagahan ng koneksyon ni Hero kay Sarato. Sa kabila ng kaguluhan, nananatiling walang malasakit si Nambu, na nakatuon lamang sa pag-akit kay Dragon Zord. Si Hero, na nalulula sa mabangis na pagsalakay, ay sumuko sa takot at galit sa loob niya, na ginaisang ang natutulog na kapangyarihan ng dragon sa loob niya. Ang kanyang pinakawalan na galit ay nagpalipad kay Sherry Saro at sa kanyang mga kasama, na iniwan sina Tamat at Sarato sa pagkamangha sa kanyang bagong natagpuang dragon form. Habang nakikipagbuno si Hero sa kanyang panloob na kaguluhan, nalaman ni Gerald ang kanyang sarili na kinain ng anino, at nailigtas lamang ng napapanahong interbensyon ni Erin. Si Sherry Saro ay nawala sa eksena habang ang tunay na Dragon Zord ay lumalabas sa harapan nila. Sa kanyang galit, si Hero, na ngayon ay may kontrol sa kanyang dragon form, ay hindi sinasadyang hinampid si Gerald gamit ang kanyang espada, na nagdulot kay Sarato na makaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Ang sobrang lakas ng panloob na kapangyarihan ni Hero ay nagiging sanhi ng pagkabasag ng lahat ng salamin sa silid ni Nambu, na nagpapahiwatig ng lawak ng kanyang unleashed energy. Sa kalaunan, nanambalik si Hero sa kanyang katinoan, at si Dragon Zord ay unti-unting nawawala. Pagkatapos na pagtanto ni Nambu na para mahuli si Dragon Zord, kailangan muna niyang supilan si Hero. Iniwan si Gerald na nakahandusay sa lupa, habang si Hero at ang kanyang mga kasamahan ay sumugod sa kanyang tabi, na puno ng damdamin. Habang binabantayan ni Hero si Gerald, na nananatiling walang malay sa hostel, sinamahan siya ni Sarato, na nag-aalok ng tahimik na suporta. Samantala, sa kusina, ipinahayag ni Palopa ang pagkadismaya sa lasa ng pagkaing inihanda niya. Biglang nagising si Gerald na nagbigay ng kaginhawaan kay Hero. Sa kabila ng kanyang paggaling, napansin ni Gerald ang amoy ng luto ni Palopa, na kinikilala ang kanyang pagsisikap. Ang pagkakasala ni Hero ay mabigat sa kanya para sa kanyang pag-atake kay Gerald, ngunit parehong tiniyak ni Gerald at Palopa sa kanya na ang kanyang dragon form na anyo, ay hindi ang kanyang tunay na pagkatao na tumama kay Gerald. Gayunpaman, labis na naapektuhan si Hero sa pangyayari, nalulungkot sa pinsalang idinulot sa kanyang kaibigan. Lalong lumaki ang pag-aalala ni Hero habang ipinapaliwanag ni Sarato ang mga panganib ng pagpapagaling sa mga pinsala ni Gerald, at ang mga potensyal na panganib na tuluyang maabyutan siya ng Hero's dragon form.
Ang takot na mawala ang kanyang sangkatauhan sa dragon sa loob niya ay nakakatakot kay Hero. Iminumungkahi ni Gerald na humingi ng patnubay mula kay Master Teodoro, sa paniniwalang maaaring mayroon siyang pananaw sa kanilang sitwasyon, ngunit nawalan na naman siya ng malay. Samantala, sa ibaba, nag-aaway sina Palopa at Moma dahil sa mamahaling gamot na kailangan para gamutin ang kondisyon ni Gerald. Inihayag ni Moma na ang gamot ay nangangailangan ng mga pambihirang halamang sarapura, na kumukulo sa kanilang pag-asa ng isang mas murang alternatibo. Iminumungkahi ni Talmat na bumalik sa Hilang Springs, ngunit natatakot si Palopa na maaaring hindi ito sapat upang iligtas ang buhay ni Gerald. Sa sandaling iyon, lumabas si Erin na may dalang solusyon, nag-aalok ng mga direksyon sa mga halamang gamot sa Kororo Canyon. Sa kabila ng pagmamadali ni Hero, ibinahagi ni Erin ang lokasyon, na nagbibigay ng kislap ng pag-asa habang naghahanda ang grupo na simulan ang kanilang pagsisikap na iligtas si Gerald. Habang nakikipagsapalaran sina Hero at Sarato patungo sa Kororo Canyon, ipinahayag ni Hero ang kanyang pagkadismaya sa layo na dapat nilang lakaran. Tiniyak siya ni Sarato, binanggit na buo ang kanyang sariling kapakanan sa kabila ng haba ng paglalakbay. Pagbalik sa hostel, malungkot na ibinalita ni Erin sa grupo ang lumalalang kalagayan ni Gerald. Kinakalkala ni Palopa ang kanilang mga hadlang sa pananalapi, habang si Talmat ay nagpahayag ng kanyang lumalaking hinala tungkol kay Sarato. Napansin niya ang kakaibang pag-uugali nito, kasama na ang kawalan ng gana nito sa kanilang paglalakbay. Ang mga pagdududa ni Talmat ay nadagdagan ng tila maginhawang pagpapakita ni Sarato, at ang kanyang pakikasama kay Dr. Baharupat na nagsisilbi sa mga interes ni Nambu. Bukod pa rito, napansin ni Talmat na bihirang ngumiti si Sarato, na nagdaragdag sa kanyang kawalan ng tiwala. Samantala, narating ni na Hero at Sarato ang Kororo Canyon kung saan umaasa silang mahahanap ang mga pambihirang halamang kailangan para iligtas si Gerald. Sa canyon, natagpuan ni na Hero at Sarato ang kanilang mga sarili na nakaharap sa isang higanteng palaka na biglang sumulpat at umaatake sa kanila. Mabilis na kumilos si Sarato, itinulak si Hero sa kaligtasan, habang sinusubukan nilang iwasan ang nilalang. Ang kanilang pagtakas ay nahadlanggan ng bigla ang pagbuhos ng ulan, na ginagawang madulas ang lupain. Sa kabila ng mga hadlang, nakita ni Sarato ang isang halaman ng Sarapovia, at si Hero ay tumungo dito ng may determinasyon. Bumalik sa hostel, tinalakay ng grupo ang koneksyon ni Hero sa mga plano ni Nambu. Napagtanto nila na ang pagbisita ni Hero sa lugar ni Nambu ay nakatali sa kanyang pamana sa kanyang ama, gayon din ang katotohanang dala niya ang puso ng nilalang na responsable sa pagkasawi ng kanyang mga magulang. Idinagdag ni Erin ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagsisiwalat na si Nambu ay gumawa ng panloloko tungkol sa pagkahuli kay Dragon Zord, na naglalayong maghasik ng hindi pagkakasundo sa tatlong kaharian. Nauunawaan ng grupo na ang maling impormasyon na ito ay malamang na humantong sa pagtaas ng mga order ng armas at armor, kasama ang pagtaas ng mga presyo ng Magic Stone dahil sa monopolyo ni Nambu. Nangangamba si Palopa na ang mga pag-unlad na ito ay maaaring umakyat sa isang digmaan sa buong kontinente. Samantala, si Hero ay patuloy na nakikipagpunyagi sa Sarapovia, na nagudyok kay Erin na balaan ang grupo tungkol sa lalong mahirap na paglalakbay sa hinaharap. Sa kabila ng potensyal na panganib, tinatanggihan niya ang anumang gantimpala para sa kanyang impormasyon, humihiling lamang ng isang tasa ng tsaa bilang kapalit. Sa canyon, matagumpay na nakuha ni Hero ang Sarapovia. Ngunit nang mahulog siya mula sa shell ng Glow Tortoise, sinalo siya ni Sarato, na humantong sa isang sandali ng kaganhawahan at nagbahagi ng mga ngiti sa pagitan nila. Bumalik sa hostel, inihandog ni Hero ang pinakulo ang Sarapovia kay Gerald, at habang iniinom niya ito, nagpapakita ang mga mystical lights, at namulat si Gerald. Sa labas ng silid, pumasok si Talmat at nagbahagi ng isang nakakabahalang ulat sa iba. Inihayag niya na ang mga bata at ang bayan ay pinipilit sa pagmimina ng Magic Stones, isang sitwasyon na nagmumungkahi ng napipintong pagsiklab ng digmaan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, ipinagtapat ni Talmat kay Palopa na nawalan na siya ng tiwala kay Sarato, matapos masaksihan itong umiiyak sa hostel noong nakaraang gabi. Mas naniniwala siya ngayon sa misteryosong babaeng nakasalubong nila kanina. Samantala, ipinahayag ni Talmat ang kanyang takot sa paparating na digmaan at ang kanyang pagnanais na makuha ang Grand Tour. Gayunpaman, ipinaalala ni Gerald sa kanya ang kahalagahan ng paghahanap kay Master Teodoro. Biglang nagpakita ang isang maharlika na lalaki, at lumuhad sa harap niya sina Gerald at Palopa.
Ipinakilala ni Palopa ang kanyang sarili bilang lingkod ni Bero, at ipinahayag ng lalaki ang kanyang sarili na si Master Teodoro or Theo. Ang pagdating ni Master Teodoro ay nagdala ng halo-halong emosyon habang binabati niya si Sarato, dahilan upang makaramdam ng paninibugho si Hero. Sa kabila ng panandaliang kakulangan sa ginhawa, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, ang hangin ay nagpapatunay na mahirap para sa lahat, na nag-iiwan sa kanila na humihingal. Si Master Teodoro, na laging mapagmasid, ay nagtala ng kanilang pakikibaka at itinuro na sina Bero at Palopa, ang kanyang mga alagad, ay hindi kailanman nakaharap sa gayong mga paghihirap. Humihingi ng paumanhin si Palopa sa kanilang kakulangan ng lakas, habang magalang na sinabi ni Gerald ang kanilang intensyon na pag-usapan ang isang bagay na mahalaga kay Master Teodoro. Samantala, sa palasyo, si Sherry Saro ay nakikipagbuno sa kalungkutan, kasama ang kanyang mga emosyon na umiikot sa loob niya. Sa kabila ng kanyang panloob na pagkagambala, siya ay nananatiling mahinhin, at kapag ang kanyang lingkod ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga pagnanais, maaari lamang niyang iiling ang kanyang ulo bilang tugon. Hindi niya maipaliwanag ang pinagmulan ng kanyang kalungkutan. Sa halip, tinawag niya ang pangalan ni Nambo, na naghahanap marahil ng mapagkukunan ng kaiganhawahan or gabay sa gitna ng kanyang panloob na pagkabalisa. Sa harap ng kuwebo, si Master Teodoro ay nagbigay ng karunungan tungkol sa Coco Blade na nagpapakita ng kapangyarihan nito ng walang pisikal na presensya ng isang espada. Sa una ay nag-aalinlangan si Hero ngunit sinubukan niya ang pamamaraan, nagulat ang kanyang sarili nang ang kanyang pag-atake ay nag-uugnay sa bato. Sa kabila ng tagumpay na ito, nananatiling hindi alam ni Hero ang kahalagahan ng kanyang tagumpay. Samantala, sa palasyo, mahinang nakipag-ugnayan si Sherry Saro sa kanyang utusan bago ipinatawag ni Nambo. Nasa sabik sa inaasam-asam, sabik siyang tumungo upang salubungin siya. Sa loob ng kuwebo, humingi si Gerald ng patnubay kay Master Teodoro patungkol kay Hero. Inilarawan ni Teodoro ang mga ugali ng karakter ni Hero, at pinatunayan na kahit na hindi mahusay si Hero sa swordsmanship, ang kanyang tunay na talento ay nasa mahika. Kinikilala ito ni Gerald ngunit ipinahayag ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang pagsasanay ni Hero sa swordsmanship na gustong suportahan siya. Tiniyak ni Master Teodoro kay Gerald na magkasama, maaari silang umakma sa lakas ng isa't isa, sa kadalubhasaan ni Gerald sa swordsmanship at husay ni Hero sa mahika. Sa palasyo, si Nambu ay abala sa pagsubaybay sa kanyang makina. Nang dumating si Sherry Saro, ipinaalam niya sa kanya na mayroon siyang gawain para sa kanya, na nagdulot ng hinala ng isa sa mga sundalo. Sa labas ng kuwebo, inutusan ni Master Teodoro si Hero na kunin ang kanyang paninindigan, ngunit ang batang mandirigma ay pagod at bigo. Hinahamon siya ni Teodoro na humampis gamit ang Coco Blade na nangangako ng pagtatapos ng pagsasanay kung matagumpay. Naglunsad si Hero ng isang pag-atake, at si Teodoro ay nagpeke ng isang pinsala. Sa kabila ng paniniwala ni Hero na na-master niya na ang swordsmanship, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Lingid sa kanilang kaalaman, si Master Teodoro ay maingat na nag-activate ng isang defensive magic barrier kapag umatake si Hero. Sa kalaunan, nakarating sila sa Mort Desert. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nahaharap sila sa isang pag-atake mula sa isang hokay, ngunit matagumpay itong naitaboy ni Gerald. Gayunpaman, bumagsak si Erin, na ibinaba ang kanyang aparato sa proseso. Nagpapakita ang mga hinala kapag narinig nila ang pakikipag-usap niya sa kaaway, na humantong sa kanilang mapagtanto na siya ang especially iya. Hinarap siya ni Gerald, at inamin ni Erin na siya ay isang information broker na nagbebenta ng kanyang impormasyon kay Nambo. Sa kabila ng pagtataksil, nagpa siya si Gerald laban sa pananakit sa kanya, sa paniniwalang hindi nito babayaran ang kanilang mga pagkalugi. Sa huli, iniwan nila si Erin na napadpad sa disyerto, bagamat binalaan niya sila sa mga kahihinatnan na darating. Sa palasyo, sa kabila ng mga alalahanin ng kanyang bantay, determinado si Sherry Saro na gampanan ang gawain ni Nambo. Pumasok siya sa makina kung saan sila ni Dr. Baharupa ay nagsanib puwersa. Samantala, habang sumasapit ang gabi sa Mort Desert, nagbulong-bulungan si Hero at ang kanyang mga kasama tungkol sa matinding temperatura. Ipinaalala sa kanila ni Gerald na kailangan nilang maghanda para sa 3 gabi sa disyerto kung saan ang temperatura ay nagbabago ng husto sa pagitan ng nakakapasong mga araw at nagyayelong gabi. Sa kanilang patuloy na pagtawid sa disyerto sa gitna ng sandstorm, ang grupo ay nahaharap sa mga hamon.
Samantala, sa Saint of Moria Kingdom, ang mga kabalyero ay naghahanda para sa digmaan, sa paniniwalang ang Vanes at Isaline ay bumuo ng isang alyansa at si Dragon Zord ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa disyerto, nakita ni Hero at ng kanyang mga kasama ang kanilang sarili na naubusan ng tubig, at nahulog si Palopa sa isang butas ng buhangin. Sa loob, nakatagpo sila ng isang malakas na halimaw. Inutusan ni Gerald si Palopa na huwag gumalaw upang maiwasan ang paglubog ng mas malalim, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, si Palopa ay nataranta at lalo pang lumubog. Dahil hindi siya natulungan, nagulat ang grupo ng si Erin, ang babaeng traidor, ay naghagis ng lubad upang iligtas si Palopa. Bagamat nailigtas si Palopa, nananatili siyang galit kay Erin, na nagpapaliwanag na sila ay nalalayo na sa kanilang nilalayong destinasyon. Sa Isaline Kingdom, ang hari ay nagsasagawa ng panalangin sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Mayroong nangingibabaw na takot na ang Vanes at Saint Amoria ay nakipag-ugnay sa kanila, at nag-aalala rin sila tungkol sa potensyal na paghuli sa Dragon Zord. Samantala, sa Mort Desert, ang grupo ni Hero ay nahuli sa isang sandstorm, dahilan upang sila ay magkahiwalay. Namulat si Palopa nang matagpuan si Erin sa tabi niya. Ipinaliwanag niya na nahanap niya lamang si Palopa at nawalan na siya ng track sa iba. Sa kabila ng pag-aalala ni Palopa sa kanilang mga kasama, iminungkahi ni Erin na magtungo sa Oasis, sa paniniwalang maaari nilang muling makasama ang iba pa doon. Determinado na hindi masawi sa disyerto, si Erin ay sumulong, na hinimok si Palopa na sundin ang kanyang pangunguna. Nakatagpo ni Gerald si Tom at habang si Hero at Sarato ay nahiwalay sa iba pang grupo. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, nagpupumilit na maglakad si Palopa ngunit tinanggihan ang alok ni Erin na buhatin ang kanyang likod. Ipinagtanggol ni Erin ang sarili, ipinaliwanag na nagbebenta lamang siya ng impormasyon sa mga handang magbayad ng mataas na presyo. Inamin niya na lumapit siya kay Nambo sa pagtatangkang makuha ang Grand Trove, ngunit si Palopa ay nalulumbay at bumagsak. Samantala, magkasamang tiniis ni na Hero at Sarato ang malamig na hangin kung saan halatang nag-aalala si Sarato. Kinaumagahan, nagising sina Erin at Palopa, at napansin ni Palopa ang isang insekto na kumukuha ng hamog sa katawan nito. Sinusubukan niyang gayahin ang aksyon ngunit nabigo. Samantala, si Hero ay nanginginig at nangangailangan ng tubig, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Napasinghap si Sarato sa kalapit na lawa sa hangin at nagsimulang mag-alis ng suot. Sa ibang lugar, karga-karga ni Gerald si Tomet sa kanyang likuran at nakita niya si Erin at Palopa sa di kalayuan. Muli silang nagsama-sama bilang isang grupo. Habang kumukuha si Sarato ng mga patak sa kanyang katawan at inialok ito kay Hero, saglit niyang naalala ang kanyang ina. Samantala, pinapanood sila ng isang hokay mula sa malayo. Sa wakas ay narating ni Gerald at ng iba pa ang Oasis kung saan binibigyan ni Gerald ng tubig si Tomet na tinutulungan siyang magkamalay. Gayunpaman, ang kanilang sandali ng kaginhawaan ay panandalian dahil biglang nagpakita si Sherry Saro sa kanyang fusion form. Inatake niya si Sarato at kinuha si Hero sa harap ng kanilang mga mata. Sa ibang lugar, ang 3 kaharian ay patuloy na naghahanda para sa digmaan. Nagising si Hero sa Nambu's Palace kung saan ipinakita ng merchant ng armas ang kanyang intensyon na buhayin ang Dragon Zord pagkatapos ng 10 taon. Si Nambu, na hindi nabigla sa galit ni Hero, ay tinutuya pa siya, na sinasabing ang dakilang Troro ay nararapat na pag-aari niya. Ngayon, sa sobrang galit, hinugot ni Hero ang kanyang espada at hinamped si Nambu, ngunit walang kahirap-hirap na hineranggan ng kaaway ang pag-atake. Nagiging malinaw kay Hero na ang pagkatalo kay Nambu ay hindi magiging kasing simple ng inaakala niya, habang ibinabagsak ni Nambu ang katotohanan ito, na inilalantad ang sarili niyang kasalanan sa trahedya ng 10 taon na ang nakalilipas. Tumindi ang galit ni Hero, tumanggi siyang tanggapin ang pagtanggi ni Nambu hinggil sa pangyayaring nagpapalitan ng puso, iginiit na talagang ang kanyang ama, si Lord Bero, ang gumawa ng desisyon. Sa kabila ng kanyang galit, inatake muli ni Hero si Nambu, ngunit siya ay mabilis na nadaig at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Muli, ang bigat ng revelasyon ni Nambu at ang pagkabigo ni Hero ay mabigat sa kanya habang siya ay nagpupumilit na maunawaan ang katotohanan. Habang hinahanap ni Gerald at ng iba pa sina Hero at Sarato, ginagamit ni Erin ang kanyang device para makinig, umaasang makakahanap ng anumang mga pahiwatig. Biglang narinig nila ang boses ni Sarato na tinatawag si Hero.
Kasunod ng tunog, nakita nila si Sarato na humahampas ng mga tambol sa pagtatangkang ipatawag ang dragon. Sa kanilang pagkabigla, nagpakita ang dragon at nilamon si Sarato. Nagsimula ang gulat sa grupo kung saan halos salakayin ni Gerald ang dragon sa kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, nagawang pakalmayan sila ni Sarato, tinitiyak sa kanila na dadalhin sila ng dragon kay Hero. Naalala ni Palopa na unang nagpakita si Sarato sa tabi ng isang dragon, na lalong nagpalalim sa misteryong bumabalot sa kanya. Habang nakasakay ang partido sa dragon, pumailanglang sila patungo sa palasyo ni Nambo. Samantala, sa loob ng palasyo, tinitiyak ni Nambo na kumpleto ang lahat ng paghahanda. Plano niyang pagsamahin ang silang treasure sa kanyang device, sa paniniwalang ang paggawa nito ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa mundo. Gayunpaman, kinikilala niya na ang pagkamit ng layuning ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo sa lahat ng kapangyarihang mahika sa buong kaharian. Hindi napigilan ng bigat ng gawain, nananatiling determinado si Nambo na makitang maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon. Pagdating nila sa Nambo's mansion, nakita ni Sarato at ng iba pa ang kanilang sarili na nakaharap sa isang istruktura na nakapagpapaalaala sa Dark Lord's Palace. Ipinaliwanag ni Erin ang kasaysayan sa likod ng palasyo, na nagdedetalye sa dating pinuno nito, si Jiren, at ang kanyang pagkatalo ng bayaning si Helbart. Sa kabila ng nasirang estado nito, nananatili pa rin ang makapangyarihang mahika sa palasyo, na ngayon ay ginagamit ni Nambo. Ang kanilang pagdating ay hindi napapansin, gayunpaman, sila ay mabilis na inaatake sa paglapag, kasama ang dragon na pinaslang sa lupa na napapalibutan ng mga gwardya. Ang grupo ay mabilis na bumuo ng isang plano upang maiwasan ang pagkuhuli. Si Gerald at ang iba pa ay nakakawala bago sila matuklasan, ngunit hindi sila sigurado kung paano magpatuloy. Si Dr. Baharu po ay nagsaad ng isang katotohanan, na inihayag ang tunay na kalikasan ni Sarato bilang isang magic puppet na nilikha sa ilalim ng utos ni Nambo. Nabigla si Palopa sa revelasyon na ito. Ipinaliwanag pa ng doktor na ang pagkakalikha ni Sarato ay nakatali sa trahedya ng Balbagorok kung saan itinanim ni Nambo ang Dragon Blood Crystal sa loob pa rin ng kanyang katawan. Gayunpaman, dahil hindi pinahahalagahan ni Nambo ang kagandahan ni Sarato, inutusan niya itong sirain sa desperadong hangarin upang mabuhay. Pinalamig ni Sarato ang Magma Lake at nagawang makatakas sa kanyang nalalapit na pagkasawi. Ang grupo ay nahahanap ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang sila Nambo at Sherry Saro ay nasa silid na may higanteng kristal. Sa kabila ng mga babala at pakiusap ni Hero na umalis, tumanggi ang kanyang mga kaibigan na iwanan siya. Si Sarato, na nagpapakita ng pagiging walang pag-iimbot, ay nag-aalok ng kanyang sarili bilang pagsuko kapalit ng paglaya ni Hero. Gayunpaman, ipinahayag ni Nambo na kailangan niya pareho sina Sarato at Hero para sa kanyang engranding plano upang mabuksan. Habang ang solar eclipse ay naglalagay ng anino sa Balbagor, ang masasamang plano ni Nambo ay umabot sa kasukdulan nito na may tagpo ng mga kaganapan sa langit. Nilalayo ni Nambo na gamitin ang lahat ng nakalap na kapangyarihang mahika upang pagsamahin ang mga sundalo mula sa tatlong kaharian sa diwa ni Dragon Zord, na lumikha ng isang nilalang na mas kakilakilabot kaysa sa mismong masamang dragon. Samantala, ang globo na nakapalibot sa Nambo's mansion ay nagsasara, na nakulong ang lahat sa loob. Si Sherry Saro, na natatanto ang napipintong panganib, ay ipinadala ang lahat ng naipon na kapangyarihan ng mahika kay Dr. Baharupo, sa paniniwalang ililigtas ni Nambo ang kanyang buhay. Gayunpaman, nagpapakita si Nambo at tinatanggal ang anumang pag-asa ng kaligtasan, na nagdedeklara na ang lahat sa loob ng mansion ay magiging bahagi ng kanyang engranding pamamaraan. Sa nakakatakot na paghahayag na ito, ang sitwasyon ay nagiging napakalinaw sa mga nahuli sa loob ng pagkakahawak ni Nambo. Habang lumalala ang sitwasyon sa loob ng mansion, ang unang kumpiyansa ni Sherry Saro ay napalitan ng galit habang napagtanto niya ang tunay na lawak ng kataksilan ni Nambo. Samantala, hinarap ni Gerald si Dr. Baharupo, na naghahanap ng mga sagot tungkol sa pinagmulan ng takot na nagtataglay ng mahika sa loob. Inihayag ng doktor na ang kanyang tunay na katawan ay naninirahan sa Balbagor, at ang kasalukuyang anyo na kanyang ginagalawan ay isang papel lamang. Ang pagmamataas ni Gerald ay mabilis na naging dismaya habang inaatake siya ni Dr. Baharupo, na naging sanhi ng pagbagsak niya. Si Nambo, na sinamantala ang pagkakataon, ay ginamit ang kanyang mahika upang ipatawag si Sarato at inutusan siyang sumunod sa kanyang mga utos.
Si Sarato, sa ilalim ng kontrol ni Nambo, ay sumasailalim sa isang matinding pagbabago, naging isang sisidlan para sa pagpapalaganap ng takot. Gayunpaman, ang mga plano ni Nambu ay pansamantalang natigil habang ang puso ni Dragon Zord sa loob ni Sarato ay tumigil sa pagtibok. Sa kabila ng kaguluhan at gumuhong mansyon, desperadong humingi ng tulong si Palopa kay Moma. Gayunpaman, hinihingi ni Moma ang mataas na halaga para sa kanyang tulong, na iniwan si Palopa at ang iba pa upang pagsamahin ang anumang mga mapagkukunan na mayroon sila sa isang desperadong hangarin para mabuhay. Habang naghahari ang kaguluhan sa loob ng globo, naghahanda si Moma na maglunsad ng magic cannon, umaasang makakagawa ng pagbubukas para sa kanilang pagtakas. Sa isang malakas na putok, ang cannon ay tumagos sa globo, na nagpapahintulot kay Palopa, Gerald, at iba pa na tumakas patungo sa kaligtasan sa Balbagora. Samantala, sa Balbagora, nakatayo si Hero sa bingit ng pagbabago sa isang dragon, isang mahalagang hakbang sa plano ni Nambo na ipatawag ang Dark Lord. Galit na galit sa sitwasyon at pagmamanipula na kanyang dinanas, naglunsad ng pag-atake si Hero. Gayunpaman, bago niya mapahamak si Sarato or mailabas ang kanyang buong kapangyarihan, dumating si Gerald at ang iba pang grupo, na magitan upang paghiwalayin ang dalawa at maiwasan ang higit pang alitan. Habang gumagalaw si Gerald upang lapitan sina Hero at Sarato, sabik na makialam at itigil ang hidwaan, pumasok si Sherry Saro upang harangan ang kanyang dinadaanan. Sa kabila ng nasa bingit ng kasawian sa mga kamay ni Nambo, nananatili itong tapat sa kanya, handang sumunod sa kanyang mga utos ng walang tanong. Si Nambo mismo ay nanunood ng lumalabas na labanan sa pagitan ni Hero at Sarato na may baluktot na kasiyahan, na nakahanap ng kagandahan sa alitan sa pagitan ng dalawang individual na nakatali ng kapalaran. Habang nasupil ni Sarato si Hero at pinipigilan itong saktan pa siya, pinigilan niya ito at pilit na itinulak sa lupa. Sa kabila ng pagnanais ni Gerald na tulungan si Hero, nakialam si Sherry Saro, na pinipigilan siyang makialam at halos maghatid ng malakas na atake kay Hero mismo. Biglang itinapon si Sherry Saro ng isang hindi nakikitang puwersa, na inihayag ang hitsura ng Dragon Zord, na nagtatanggol kay Hero mula sa pinsala. Si Nambo, na nasaksihan ang pag-activate ng kanyang magic reactor at ang hitsura ni Dragon Zord, ay natutuwa sa mga nangyayaring kaganapan. At pagkatapos ay nagpatuloy si Nambo na ikulong si Dragon Zord sa loob ng Grand Trorot na nagbabalak na isama ang sarili sa Dragon gamit ang Magic Reactor. Sa pagsisimula ng proseso ng pagsasanib, ang napakalaking pag-akyat ng enerhiya ay nagmumula sa Balbagor, na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng pagsasanib. Gayunpaman, sa halip na gamitin ang mga sundalo ayon sa plano, nagpasya si Nambo na isakripisyo ang kanyang sarili upang makumplito ang pagsasanib kay Dragon Zord. Habang nasaksihan ni Dr. Baharu pa ang hindi inaasahang pagkilos ni Nambo, napagtanto niya ang malagim na sitwasyon. Si Hero, na hinimok ng isang surge of power mula sa kanyang mga magulang at iba pang mga buhay na hinihigop, ay nagtangkang mag-counter-atake, ngunit madaling nadaig siya ni Nambo, na nagpapadala sa kanya ng pag-crash sa lupa. Sa kabila ng kanyang magiting na pagsisikap, bumagsak si Hero sa walang tigil na pag-atake ni Nambo. Naramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, nakiusap sina Erin at Tom at kay Dr. Baharupan na makialam at pigilan si Nambo. Kinikilala ang gravity ng sandali, inutusan sila ng doktor na kunin ang mahiwagang reactor at guluhin ang patuloy na ritual. Nang magkamalay si Sarato, nakita niyang nakahiga pa rin si Hero habang naghahanda si Nambo na ilabas ang huling atake, na ginagamit ang tunay na kapangyarihan ng Dragon Zord. Samantala, mabilis na kumilos sina Dr. Baharu pa, Erin, at Tamat upang kontrolin ang mga reactor at simulan ang kanilang pagkawasak. Sa kanilang napapanahong interbensyon, ang balanse ng kapangyarihan ay nag-ambala, na naghagis sa mga plano ni Nambo sa pagkagulo. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, si Nambo ay nananatiling hindi napipigilan, patuloy sa pagsasagawa ng kanyang mapanirang mga intensyon. Ipinatawag niya ang apoy na sumisira sa kaluluwa, na naglalayong ilabas ang mapangwasak na puwersa nito kay Hero. Sa isang sandali ng desperasyon at determinasyon, hinihingi ni Hero ang lakas para kumilos. Dahil sa pinaghalong pighati, galit, at pagpapasya, nasaksihan si Sarato na isinakripisyo ang sarili para iligtas siya, nabalot siya ng damdamin. Habang gumagalaw si Nambu upang isagawa ang kanyang huling mapangwasak na pag-atake, nakahanap si Hero ng lakas ng loob na gumanti, pinutol ang braso ni Nambu sa isang mabilis at mapagpasyang hakbang.
Sa wakas ay hinarap niya si Nambo, tinusok ang kanyang puso gamit ang kanyang espada. Sa kabila ng hindi paniniwala ng kontrabida na ang isang tao lamang ay maaaring magdulot ng ganoong sugat, kasama ang dakilang throw sa kamay, ipinatawag ni Hero ang lahat ng kanyang natitirang lakas at tapang. Hinarap niya ang makapangyarihang si Dragon Zord, alam na ang sarili niyang puso ay nasa loob ng kakilakilabot na anyo ng dragon. Habang si Dragon Zord ay humarap sa kanya, gumawa si Hero ng isang matapang na desisyon. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng Grand True para gamitin ang Coco Blade, ang mismong sandata na minsang nagselyado sa kapangyarihan ng dragon. Sa isang mapagpasyang strike, inihulog ni Hero ang talem sa puso ni Dragon Zord. Sa isang malakas na dagandong, ang anyo ng dragon ay nagsimulang manginig habang ang talem ay tumusok sa katawan ni Dragon Zord. Ang puso ni Hero ay pinakawalan mula sa hawak ng dragon, na lumalayo mula sa sinaunang bilangguan nito. Sa isang sandali ng pagtatagumpay at kaganhawahan, malugod na tinatanggap ni Hero ang kanyang puso, naramdaman ang bigat ng kanyang pasanin habang niyayakap niya ang kanyang naibalik na sarili. Habang pinagmamasdan ni Hero ang walang buhay na anyo ni Sarato, umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mungkahi ni Gerald. Sa mabigat na puso, nilapitan niya ito at gumawa ng tame-time na desisyon. Inilagay ang kanyang kamay sa katawan ni Sarato, si Hero ay nagsummon ng lakas ng loob na ilipat ang kanyang sariling puso sa kanyang katawan. Isang mahimalang pagbabago ang naganap nang muling nabuhay si Sarato, na may banayad na init. Ang puso ni Hero ay muling tumibok sa loob niya, ibinalik siya mula sa bingit ng kasawian. Sa isang makapidyo hiningang pagpapakita, ang anyo ng dragon ay nagsisimulang mawala, naglalaho sa isang shower ng magandang liwanag na nakakalat sa kalangitan sa itaas. Habang nagwawakas ang kadiliman, ang kinang ng sikat ng araw ay tumatagos sa dating anino na lupain ng Balbogora. Sa gitna ng mga resulta, inabot ni Paloopa ang mga durog na labi ng Grand Trora, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-iisip ng kayamanan at kapalaran. Gayunpaman, sina Erin at Tomat na hinimok ng kanilang sariling mga pagnanais, ay nakikipaglaban sa sirang relic. Sa kaguluhan, ang Grand Trora ay nadulas mula sa kanilang pagkakahawak at bumagsak sa lupa, na nabali sa hindi na maibabalik na mga piraso. Habang nalaman ni Gerald ang katotohanan tungkol sa bagay na pinaniniwalaan nilang ang Grand Trora, nagpupumilit si Paloopa na tanggapin ang paghahayag. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Gerald na ang mga nakatagong mahiwagang kakayahan ni Hero ay nagbigay daan sa kanya na epektibong gamitin ang heirloom laban kay Nambo. Ang realisasyong ito ay bumungad sa kanila sa panahon ng pagsasanay ni Hero kasama si Master Teodoro, na nagpapakita ng lalim ng hindi pa nagagamit na potensyal ni Hero. Si Sarato, na nasaksihan ang pagluha ni Hero, ay nagulat sa kanyang emosyonal na pagpapakita, na naging sanhi ng pagkalito sa kanyang presensya. Sa kabila ng kanyang pagtataka, hinanap niya si Dr. Baharupo para lamang malaman na hindi nakaligtas sa labanan ang kanyang ama. Samantala, ang mga sundalo ng tatlong kaharian ay umatras, hudyat ng pagtatapos ng labanan. Ang interbensyon ni Erin, na pinalakas ng kanyang mga koneksyon sa mga hari, ay nagsisiguro ng kapayapaan sa buong lupain. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, nagpakita si Momot na nagpapaalala sa kanila ng kanilang utang sa gitna ng bagong nahanap na katahimikan. Sa kabilang banda, ang mga luha ni Sherry Saro ay nagbigay daan sa kagalakan nang malaman niya ang tungkol sa isang napaalaya na batang babae, muling isinilang at binigyan ng kapangyarihan ng pagsasanib. Sa pagyakap sa kanyang bagong tuklas na kaligayahan, nagagalak si Sherry Saro sa paghahayag. Habang sila ay nagpaalam kay Dr. Baharupa na may solemne na paglilibing, tinukso ni Tamad at ng iba pa si Hero sa kanyang walang pag-iimbot na pagkilos ng pagbibigay ng kanyang puso kay Sarato. Sa kabila ng kalokohan, naghihiwalay sila ng maayos. Gayunpaman, tinanggihan ni Hero ang label ng isang salamangkero, pinili sa halip na yakapin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang swordsman.